that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon na tayo ay muling nabigyan ng pagkakataon upang tayo po ay muling magkakasama-sama at makapagkinig ng kanyang mga salita na siyang magbibigay lakas sa buhay ng bawat isa sa atin. So tayo po ay sandaling manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa ipinagkaloob mo po sa aming kalakasan, kasiglahan ng aming pangatawan at panahon na muli kaming makakapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Pagkalooban niyo po kami ng malawak na kaisipan para maunawaan po namin ang mensahe ng mga salita mong aming mababasa o aming maririnig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbabatayan na aralin ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 146, talatang 1 hanggang 7. At ganito po ang ating mababasa. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Pupurihin siya't aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak, kahit sa kanino ding makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ni Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ang lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kaniyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi, kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa mga talatang ating binasa, ito po ay pagpupuri sa Diyos ng tagapagligtas. At nais po ng salmista na sumulat ng kabanatang ito na tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa unang talata, sinabi po dyan na magpuri sa Panginoon, pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Ito po ang pinakamagandang kanyang sinabi. Ano po ba yung salitang magpuri? Ang pagpupuri ay yung pagkilala sa ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Ano mang kalagayan ang ating nararanasan sa buhay, gaya po ng sinabi ng salmista, tayo ay patuloy na magpuri at umawit sa ating Panginoon sapagkat
Sa buhay po natin, patuloy nating nararanasan ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan. So ano po ba ang mga benefits o ang naidudulot sa atin ng ating patuloy na pagpupuri sa Diyos? Sa atin pong pagpupuri sa ating Panginoon, tayo po ay nagiging matatag. Kung babasahin po natin ang Isaias, kabanatang 4 na po, ito po ay mga salitang nagbibigay ng pag-asa. Alam po natin na ang ating buhay bilang mananampalataya ay hirap, no? Very challenging. Marami po tayong iba't ibang pagsubok na ating nararanasan. At dahil sa mga salita, no, ng ating Panginoon, dahil sa kanyang mga pangako na ating pinanghahawakan, tayo po ay natututo na lumaban at hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Sapagkat alam po natin, no, sa ating lahat na nakakakilala sa ating Panginoon, nakita po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay po natin sa mahabang panahon. Kaya't hanggang ngayon, alam ko po na yan ang dahilan kung bakit tayo ay nananatili. Hindi tayo binigo ng ating Panginoon at tunay ngang tapat siya sa kanyang mga salita. Anumang hirap o pasakit ang ating nararanasan, alam natin na pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon kung tayo ay nananatiling nakaugnay ang buhay natin sa Kanya at sinusunod po natin ang Kanyang mga utos. Kaya't sa mga pagsubok na ating nararanasan, marami pong kahirapan, pero salamat sa pananampalataya ng bawat isa sapagkat natututo po tayong harapin ito ng may kagalakan at punong-puno ng pag-asa. Alam niyo po ba ang nais ng dyablo ay madala tayo sa takot, no? At dito tayo, no, pinaglalaroan ng dyablo doon sa ating mga kahinaan. Pero mga kapatid, tandaan na natin na tayo'y pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Inako at pinagbayaran na niya ang lahat. Sinasabi po sa Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Kaya't malaya na tayo. Hindi na tayo dapat paalipin sa takot. At sa halip, lumapit at humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Siya ang tanging makatutulong at makapagliligtas sa ating lahat, sa lahat ng oras at lahat ng pagkakataon. Siya lamang ang may kapangyarihan na nakahihigit sa lahat. So kung tayo po ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon, tayo ay magiging matatag at pagtatagumpayin tayo sa lahat ng bagay ng ating Panginoong Hesukristo. Maliban sa pagpupuri, no, tinuturuan din po tayo sa mga talatang ito na tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Aminin po natin na tayo ay mga mahina, no? Lahat po tayo ay may kahinaan at ang Diyos po ang kasama natin para tayo ay palakasin, no? At ang kalakasang yan ay nagmumula sa Diyos. Sinasabi po sa Isaiah 40:31, si Yahweh ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So dito po, napakahalaga na tayo po ay naglalagak, no? Or ibinibigay natin ang lahat sa Panginoon sapagkat ito po ay kapahayagan ng pag-amin natin sa ating kahinaan na hindi po natin kaya, no, ang lahat ng bagay kung wala ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Sa talatang 3 hanggang 4 o sa mga susunod na talata
Ang sabi po dito, don't put your trust in human leaders. Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak dahil hindi sila ang makapagliligtas. Ang kanilang kapangyarihan ay may hangganan at sila din ay mamamatay na katulad natin at babalik din sa alabok. Sa Diyos na si Yahweh tayo ay magtiwala at umasang lubos. Siya ang ating maaasahan dahil tapat siya sa kanyang mga pangako. Sa mga taong sa kanya ay kikilala at magtatapat. Sa huling talata, sa verse 7, sinasabing, panig siya sa naaapi. Binibigyan sila ng Diyos ng katarungan at handang tumugon sa kanilang pangangailangan. Hindi lamang material na bagay ang ibinibigay ng Diyos, ganun din ang espiritual na katatagan. Sito ay ilan lamang sa magagandang bagay na ating mararanasan kung tayo ay patuloy na magpupuri at kumikilala sa ginawa at patuloy na ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo'y maging matatag at makakaasa tayo na pagtatagumpayin ng ating Panginoon ang ating buhay sa lahat ng ating mga hinaharap na pagsubok. Ibibigay niya ang ating pangangailangan na naaayon sa kanyang kalooban at maaasahan din po natin ang kanyang paggabay at pangangalaga. Patuloy po nating papurihan at awitan ang ating Panginoon habang tayo'y nabubuhay. To God be the glory. O aming amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming dinadakila at pinapupurihan sa umagang ito sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami na mailagak namin ang buo naming pagtitiwala sa iyo. Alam po namin na marami ang mga nangyayari sa aming kapaligiran na maaaring ito ay makahatak sa amin para kami, O Panginoon, ay magkasala. Palakasin mo kami, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang aming inaasahan na aming kasama. At naniniwala kami, Panginoon, kung ikaw ay nasa sa amin at kasama ka namin, walang sino mang magiging laban sa amin. Huwag mo po kami, Panginoong, pabayaan. Huwag mo kami, Panginoong, hayaan na madala ng tukso ng sanlibutan ito. Sa halip, turuan mo kami na matutong lumaban at manalig sa iyong kapangyarihan. Sa iyo kami umasa at magtiwala, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na mas malaki kaysa sa aming mga problema. Naniniwala kami, Panginoon, ng Diyos na tapat ang pag-ibig mo sa amin. Ikaw ang umibig sa amin ng una, Panginoon. Kaya tulungan mo naman kami, Panginoon, na makita ang lahat ng mga ito at patuloy kami, O Panginoong, magpuri, maglingkod sa iyo ng may katapatan. Patawad, Panginoon, na minsan sa aming buhay ay maraming mga tao na pilit na nananakit ng aming kalooban. Alam namin ang aming ginagawa, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, dahil lais namin na ikaw ay aming mapaglingkuran. Pero sa kabila ng lahat, hindi po namin iaalis na may mga tao na nag-iisip ng masama laban sa amin. Dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging pag-ibig ang siyang mamutawi sa aming mga puso. Mag-unawaan kami sapagkat alam namin, Panginoon, na ito ang nais mong mangyari sa iyong mga anak. Na kami, O Panginoon, ay magmahalan. Kami, O Panginoon, ay mag-unawaan sapagkat ito ang ipinakita mo sa amin. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang magpakatatag sa aming mga pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging buhay ang aming pag-asa. At lagi kami, Panginoon, na umasa, magtiwala na mayroon kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Mayroon kaming Diyos na matatakbuhan at masasandigan sa lahat ng oras ng aming buhay. Kaya po, Panginoon, tulungan mo kami na
maging matatag sa aming pananampalataya at mapaglabanan namin ang lahat ng mga ginagawa ng kalaban. Huwag kaming malinsad. Huwag kami, O Panginoon, na lumihis ng daan, kundi patuloy naming tahakin ang landasin na itinuturo mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong patuloy na pangangalaga at pag-iingat sa buhay po namin. At nawa, Panginoon, inaasahan namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang sa amin ay gagabay sa maghapong ito at sa darating pang araw ng aming mga buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.